our family. At maramdaman yung totoong pagmamahal na nanggaling sa Panginoon. Amen? Kasi ang pagmamahal na nanggaling sa atin, limited lang yan. Kapag nakagawa ng hindi maganda ang kapwa natin, hindi na natin sila mamahalin. Pero ang source ng pagmamahal natin sa kapwa natin ay galing sa taas, kaya hindi tayo mauubusan. Amen? Amen. Never nauubusan na ating Diyos na buhay. Praise the Lord. So, bago tayo magsimula, let us pray. Yes, Lord. Hallelujah. Father God, muli sa araw na ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na ibibigay niyo po muli sa amin upang maitama, maikorek, madisiplina sa iyong mga salita, Father God. Kaya sa oras na ito, Lord, we ask your presence, Panginoon, na patuloy po, na maranasan ng mga anak mo na naririto, Father God. And Lord, we pray, Father God, na sa pagtanggap nila ng iyong mga salita, Father, ihanda mo ang kanilang mga puso't isipan, O Lord, na kung ano man ang kanilang matanggap na salita na nanggaling sa inyo, Ama, ito'y maitanim sa kanilang mga puso, sa matatabang puso nila, Father God. Hindi ito mananakaw ng kalaban, pagkus, Panginoon, ito ay manggagamot, Panginoon, at lalaki at may apply nila ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay, Father God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, Ikaw lang ang pupurihin namin. Ikaw lang ang may taas, Father God. Kaya, Panginoon, we thank you. Dalangin namin sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, na kumilos sa mga anak mo upang maintindihan pa nila lalo ang inyong mga salita. Lord, we thank you and we thank you for the victory, Panginoon, na siyang matatanggap namin sa umagang ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So now, bago tayo mag-move on sa word ni Lord today, sino pa nakaalala ng topic natin last week? Ano yung title? Guard your love. Ha? Guard your love. Okay. Yan. Guard your love. Sa mga hindi naka-attend, yon. Last week, ang topic namin is love. Guard your love. At meron po kaming 3 points dito sa guard your love. So, paano ba natin i-guard yung love natin? Ito po yung points. Guard your love is reject hypocrisy. So, ang ibig sabihin niyan, maging totoo sa iyong pagmamahal. Hindi tayo kagaya ng mga Pariseo na hanggang salita lang. Okay? Hindi naayos ang puso. And then, pangalawa, cling to God. Ibig sabihin, cling to good. Kumapit sa tama kahit mahirap. Kapag masakit, kumapit pa rin po tayo. Amen? Kapag di mo feel, sumunod ka pa rin. Okay? Yakapin mo ang kabutihan. At pangatlo, honor others. So makipag-unahan ka sa paggalang at pagmamahal. Huwag maghintay na ikaw yung unang pansinin. Ikaw na ang mauna. Okay? Ang tanong, nagawa niyo ba ito? Nakahanap ba kayong 3 tao na unahan, na kamustahin? Parang hindi nila nagawa yung purpose nila, Lord. Dalawa ka lang, dalawa. Ako ginawa ko. Ano nangyari? Dead ma. It's okay kung dead ma. Ang importante, ikaw ang nauna, na ipakita mo ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Amen? Now, dahil sinasabi ko nga, dahil ito ay buwan ng pag-ibig, so pag-usapan pa rin natin, it's about love. Yan. So, nung tayo ay wala pang alam sa salita ng Diyos at wala pang relasyon sa Kanya, karamihan po sa atin ang paniniwala sa Valentine's Day ay ang pinagmulan nito ay si Saint Valentine. Sino po nakakilala kay Saint Valentine? Ano po pagkakaintindi nyo? Ano po yung pagkakaalam nyo ng Valentine's Day? Basta it's about love lang. Ano? It's about love. Yun lang yung pagkakaalam natin. So, sino nga ba si Saint Valentine? Okay, so Saint Valentine po, siya po ay isang priest ng Roman Catholic. Yan. Isa din po siyang doktor. And nahuli po siya sa panahon ng pinipersecute ang mga Kristiyano, yung mga Christian, noong under ng pamamahala po ni Emperor Claudius.
II. Panahon po ito noong 268 to 270 AD. 268 and to 270 after pong namatay ng Panginoon. So bago siya pinatay, meron po siyang yung tawag ito, yung bantay ng press ng gulungan niya na hindi po nakakita yung anak niya. Tapos dahil po sa kanya, siyempre dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, nakakita po yung bata. And then, bago po siya ma-persecute, bago siya ipatayin, ang nangyari po, sumulat siya. At ang sulat niya na yon, at the end ng kanyang sulat, sinabi niya, "From your Valentine." At namatay po siya, date February 14. Okay? So may idea na kayo kung bakit anong pinagmula anong pinagmula ng love. Kung ano yung pinaniwalaan ng magkaramihan. Di ba? Now question, saan ba talaga nagmula ang love? Sa kanya ba talaga? Hindi. So sa araw na ito, pag-aaralan po natin para mas lubos nating maunawaan ang pinagmulan po ng pagmamahal or ng love. In John 3:16, sabi dito sa salita ng Panginoon, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So sino pinagmulan ng love? Ang Panginoon, ang Diyos. Ngayon, ano naman po ang nagagawa ng love sa atin? Una, pinakamahalaga po sa buhay natin, kung ang pagmamahal ng Diyos, ang siyang patuloy natin nararanasan sa buhay natin at sa kapwa po natin, mararanasan po natin ang mabuhay. Mararanasan din po natin ang lungkot. Pero dahil sa pagmamahal po na nanggaling sa Panginoon, ma-overcome natin ang lahat. Amen? Pangalawa, sa kapangyarihan po ng pagmamahal, ano pong ibig sabihin nito kapag makapangyarihan ang pagmamahal? Ang pagmamahal o pag-ibig ay may kapangyarihan na magbago ng tao. Naniniwala po ba ang lahat? Amen. So ang isang tao na minahal ng isang tao sa paraan ng pagmamahal ng Diyos ay siguradong magbabago. Ang taong minahal ng pagmamahal ng Diyos ay nag-iiba na at hindi na sila gaya ng dati. Noong natanggap ko ang pagmamahal po ng Panginoon at kapatawaran niya sa akin, kahit na ako po ay makasalanan, nag-iba po ang buhay ko. Amen? Alam niyo naman kung ano yung Pasko, di ba? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, naranasan ko na bago niya po ako. Ganyan po kapangyarihan o ka-powerful ng pagmamahal. Dahil na-realize ko po na maraming tao ang binago ng pag-ibig. Isa na rin po dito, si John na alagad ng Panginoong Hesus. Sino po nakakilala kay John? Okay? John, isa po siya sa mga disciple ng Panginoon. So, dito naalala ko, sabi doon sa Book of Luke, ay pinadala noon ng Panginoong Hesus si James and John. Okay? Sa isang Samaritan village. Yon, pinadala ng Panginoon si James at saka si John sa isang Samaritan village upang ihanda ang matutuluyan ng Panginoon. So pag sinabi natin Samaritan, may idea ko kung anong Samaritan, bakit tinawag na Samaritan place yon? Ang Samaritan place po na tinatawag dyan, ito yung mga Kristiyano o ito yung mga Kristiyano na hawaan ng ibang katuruan. Okay? Nahawaan na po sila. Hindi na pure, kumbaga. Yun. So ngayon, nung pumunta po si James at saka si John doon sa Samaritan village upang ihanda ang matutuloy ng Panginoon, hindi po sila tinanggap. Kaya hindi po sila tinanggap. Kaya
si James at si John ay nagalit. Now, tingnan natin ang sinabi nila. In Luke chapter 54, sabi dito, nang malaman ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, payag po ba kayong paulanan namin sila ng apoy upang sila'y matupok? Yan. So, grabe, no? Ganito kahinig yung ulo ni James at saka ni John. Pero nakita natin sa Bible kung paano sila minahal at pinagpasensyahan ng Panginoong Hesus. At ito ang unti-unting nagbago sa kanilang ugali at buhay. At nakita din po natin, no, sa sinubaybayan po natin ang Panginoong Hesus sa sinabi niya na hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. So naniniwala ako na ito yung ganitong klaseng pagmamahal ang dapat nating matutunan at dapat nating matanggap. So dapat ito din yung matutunan ni James. Ito rin yung natutunan ni James at saka ni Santiago. Na true sa pag-ibig ng Panginoon ay magbabago sa ugali at buhay nila. Then, mas maunawaan natin po mga kapatid, na hindi lang ang pagmamahal ang may kapangyarihang magbago. Kung hindi ito rin ang napapatunayan na kung isang tao ay talagang bang alagad ng Panginoon. In John chapter 13 verse 34 to 35, sabi sa salita ng Panginoon, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, true love na may paparanas natin sa ating kapwa, makikita na tayo po'y alagad ng Diyos. That because of love. Amen? So, ang sabi sa talata ay yung pagmamahala natin sa bawat isa ang magiging patunay na tayo po ay alagad ng Panginoong Hesus. So, ang pagiging alagad po ay hindi nakikita sa galing mo or pakikipagdebate, hindi din sa pamagitan ng laki ng church, hindi rin ito tungkol sa dami ng iyong ministry, hindi din nakikita sa iyong pagpepenitensya, at hindi din nakikita sa attendance mo sa church. Kung hindi napapatunayan na tayo alagad ng Panginoong Hesus, kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Amen? Kapatid, kung i-apply mo ang pag-uusapan natin or topic natin sa umagang ito ang magbabago na iyong buhay at magbibigay sa iyo ng kapangyarihang magmahal ng walang kondisyon. At magmahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. So ano-ano nga bang katangian ng pagmamahal ng Diyos? Kasi dito natin malalaman kung gaano niya tayo kamahal. Marami ito. Pero 3 lang po ang ating pag-uusapan. Kasi alam niyo naman ako mag-preach hanggang bukas, hindi titigil. So 3 lang ating pag-uusapan sa umagang ito. So ngayon, sino yung makakahula kaya? O sige, bibigyan ko kayo ng clue para mawalaan nyo. Kapag ang isang nanay napagod, gusto niya ipamper ang kanyang sarili, pumupunta siya saan? Isa pa? Spa. Ayun. Spa. So, ang pag-aaral po natin, meron po tayong acronym na SPA. Kasi sabi nga, love yourself. Kaya yung mga mother, nagpapaspa. Di ba? Love ka naman. Mahalin mo rin yung sarili mo minsan. Di ba? So, hindi ito, pero hindi ito literal na spa, ha? Acronym lang ito. So, ang ating pag-uusapan ngayon, how much God loves you. Ito. 3 lang. God's love is sacrificial. God love is personal. And then, God love is absolute. Okay? 3 lang po yan. So now, title po ng ating topic ngayon, hindi po yung how much God loves us, kundi ito. How wide is God's love?
So, gaano kalawak ang pagmamahal ng Diyos? So, dito natin makikita kung gaano ba kalawak ang pagmamahal ng Diyos. Hindi po natin titingnan dito kung gaano kumilo si Cupido. Okay? Kundi kung paano kumilos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So, number one, God's love is sacrificial. So, isang verse lang po pag-uusapan natin, pag-aaralan natin ngayon. Pero malawak po ito. Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Now, ang sabi dito ay pinakita, pinatunayan, o dinemonstrate sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. So sa paanong paraan daw pinakita o pinatunayan, ang sabi sa talata ay, namatay si Kristo para sa atin. So yun ang katunayan. God's love is sacrificial. At ang nakakaamis dito, kung babalikan natin yung verse 6 nito, ito yung sabi, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa makasalanan. So ang sabi dito ay noong tayo'y mahihina pa, ang ibig sabihin na hindi natin kayang iligtas po ang ating mga sarili. Wala tayong kakayang tubusin ang ating sarili mula sa kaparusahan sa ating mga kasalanan. At wala din tayong kakayahan na maging perfect dahil tayo po ay makasalanan. At dahil sa ating kasalanan, tayo ay napahiwalay sa Diyos. Tayo ay namatay spiritually. At ibig sabihin, kapag namatay tayo physical, ay hindi natin makakasama ang Diyos sa langit dahil tayo ay spiritually dead. At yon ang sabi sa talata na ito. In Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Hesus sa ating Panginoon. Alam ko ba, lagi niyo itong naririnig yung verse na ito. Ang sabi dito, yung description dito, sa atin, mahihina tayo. Kasi mahihina po tayo. Ayaw po nating, tawag nito, ayaw po ng Panginoong Hesus na mapunta po tayo sa naglalagablab na apoy. Kaya sa kanyang pagmamahal po, ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Buti nilang mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kasi sabi niya, hindi natin kayang maging perfect. Kaya sabi niya, ako ang magsasakripisyo para sa inyo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. That's love. May sakripisyo po ang pagmamahal. Sa halip na tayo po ang mamatay, ang kanyang anak po ang namatay. Ulitin ko yung verse na binasa natin kanina, in Tagalog. Sabi dito, sapagkat gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kapatid, ganito po ko tayo kamahal ng Panginoon. Willing siyang ipadala yung kanyang bugtong na anak para sa mga taong makasalanan. Mga taong hindi naman talaga naghahanap sa Diyos. Mga taong hindi pa rin nagbabago. Mga taong mas mahal ang mga bagay sa mundo kaysa Diyos. Tingnan mo po ang mga kapatid, tingnan mo yung ginawa ng Diyos sa atin. Kahit hindi tayo hinanap siya, pero tayo hinanap niya. Amen? Dito po natin makikita ang ginawa ng Panginoon sa atin. Maaaring iba sa atin hindi naniniwala na may langit at impyerno. But I'm sure, isa lang gusto kong, ang alam ko, ayaw niyo pong mapunta sa impyerno. Sino po bang gusto mapunta sa impyerno? Wala.
So lahat po ay gustong mapunta sa langit. Pero tingnan niyo po, ang Panginoong Hesus, nandun na po siya sa langit. Maganda na yung buhay niya doon. Pero kailangan pa niyang bumaba sa langit, bumaba sa lupa, para po sa ating makasalanan. Imagine, ang Diyos, ang Panginoong Hesus nakaupo na po sa perfect place. Nandun na siya sa langit eh. Walang kasalanan, walang kadiliman, walang problema, walang pain, walang jealousy, walang anger, walang samaan ng loob, walang pride, walang temptation, walang mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos doon sa heaven. Yung mga angels po ay nagpupuri sa Kanya, nag-worship sa Kanya. At alam niya yung mangyayari sa lupa pag dumating siya. Mararanasan niya lahat ng pait, lahat ng hirap. Ang mga angels, sinasamba siya, wino-worship siya. Pero mga creator, yung kinreate niya, yung mga kinreate niya, hindi siya kayang sambahin. Hindi siya kayang purihin. Nakita niyo kung ano yung kapalit na ginawa ng Panginoong Hesus? Ang ganda na ng buhay niya. Pero pinagpalit niya para sa kaligtasan natin. Amen? Ganyan po kabuti ang Diyos. Ang Panginoon po ay napahiya, nasaktan, dinuraan, pinako, nilagyan ng tinik na cross sa kanyang ulo. Kung ano-anong pinagsasabi sa kanya. Namatay siya sa krus. Inako yung kasalanan na dapat ay sa atin. Sino po dito sa tingin niyo ang kayang ibigay ang kanyang buhay para sa pagmamahal niya sa kapwa? Wala. Why? Nature na po kasi natin yung selfish tayo eh. Bakit ako magpapakamatay sa kanya? Diba? Kapatid, hindi lang po natin sa kung tayo po ay nabubuhay sa panahon ngayon, para po maparanas natin sa ating mga kapwa ang sacrificial love, hindi lang, pwede mo naman hindi sabihin na, oy, kailangan ko mamatay para sa'yo. No. Ano po yung tinatawag na sacrifice love para sa panahon natin ngayon? Maglaan ka ng oras, gumawa ng mabuti sa Kanya. Kahit hindi mo na siya naintindihan, patuloy mo siyang mamahalin. Kahit naiinis ka na, Lord, forgive me. Turuan mo kung mahalin siya ng pagmamahal mo. Mga leaders, busy yan sa trabaho. Pero naglalaan ng oras mag-aral ng salita ng Panginoon para may maituro sa mga members, para may maituro sa kanilang mga mentee. That's sacrifice lang. Wala po sahod ng mga yan. Lumabas ka dito sa simbahan na ito. May tao mag-share ng Word of God sa inyo? Wala. Kasi ang karamihan sa tao dito, ang hinahanap nila pagmamahal sa labas. Pero yung mga leaders na nakaupo dyan sa tabi nyo, ang gusto nila maranasan nyo ay ang pagmamahal na nanggaling sa Panginoon. Amen? Pwede niyong tapikin yung mga leaders niyo. So sana po mas lalo natin naiintindihan yung sacrifice love. Kung meron kang kotse, yung kasama mo or yung kasama mo walang kotse, pwede mo nang yatin. Sacrifice love. Thank you.
Kung may pagkain ka at may iluluto ka, sige, lutuan mo. Sacrifice love. Kung walang pamasahe yung kapatid mo, bigyan mo. Ano po bang kaya natin ipakita sa kapwa natin, sa kapatid natin, sa build group natin member? Ang sacrifice love na ito. Ang Panginoon, tapat, na ipinakita sa atin ang kanyang pagmamahal. Amen? Sabi nga dito din, praise the Lord na Lord. Ang sabi nga dito, God proved His love on the cross. When Christ hung and bled and died, it was God saying to the world, I love you. Sabi po yan ni Billy Graham. Ang pagkamatay niya sa cross, it meaning, I love you. Ang pag-ibig na sinasabi dito ay ibang-iba sa pagmamahal at tinuturo ng mundo. Ang sinasabi sa pag-ibig ng Diyos ay agape. Na ang ibig sabihin ng pagmamahal na ito ay gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng iba dahil mahalagang mahalaga siya para sa Kanya. Sa kabaligtaran, ang pagmamahal para sa mundo ay nagsasabi, kung hindi ko makukuha ang gusto ko sa relasyon na ito, lilipat ako at maghahanap ng iba. Pag hindi ka na masaya sa relasyon, bye na. Bakit? Out of love na. Ouch. Narinig niyo na ba yun? Hindi na kita mahal eh. Not meant to be. Kaya kapatid, kung maalala ninyo, kung sino man yung kinasal dito, sinong kinasal dito? Ang sabi po sa inyong wedding vow, noong kayo po ay ikasal, ang sabi doon, for better or for worse, for riches or for poor, in sickness and in health, till death do us part. Ang pinag-isa po ng Panginoon ay hindi na po dapat maghiwalay. Kaya dapat may sacrifice love sa relasyon na iyon. Amen? Kasi kung walang sacrifice love doon, sa relasyon na yon, sa pagmamahal na mag-asawa, kunting away lang, lumayas ka na. Wala kang silbi, Nax. Hindi po ganyan. Hindi po magtatagal ang pagmamahal. Kaya kung makikita lang po natin yung kamalian ng kapwa natin, hindi na po natin sila mamahalin. Kaya dapat, yung pagmamahal natin na ibibuhos natin o iparamdam natin sa ating kapwa, doon galing sa taas. Amen? Kaya guys, sinabi ko, hindi na uubusan yon. Kaya minsan, kung feeling mo na naiinis ka na sa kapwa mo, Lord, patuloy mo po iparana sa akin ang pagmamahal mo para dumaloy naman sa Kanya. Ganon. Hindi yung pag nagkamali siya, pag maginawa siyang mali, Lord, tanggalin mo na siya sa buhay ko. Relate, Lord? Hindi po ganyan ang totoong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal ay may sakripisyo. Amen. Sino po nakaalala ni... ito pa. 1 John 3:16, sabi dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatiran. Okay? Hindi lang po dito sa magjowa, hindi lang sa mag-asawa, kundi pati na rin po sa kapwa natin. Amen? Ganyan po. Kung mapapansin niyo, paulit-ulit yung mga iba-ibang verses, pero paulit-ulit yung pagpapaintindi sa atin ng Panginoon na ang Panginoong Jesucristo namatay sa krus dahil sa pagmamahal niya sa atin. So now, dahil naranasan natin yung pagmamahal na yun, ibahagi po natin sa ating kapwa. Sino po
pangalan nito? Selena Gomez. Di ba? Yung katabi niya, sino nakakakilala? Si Francia. Okay? Ang kaibigan niya po ito, nag-donate po ng kidney kay Selena Gomez. Nung time na siya po ay nasa critical health battle with lupus. Kapatid, kaya ba natin itong gawin sa kapwa natin? Pwede natin gawin sa pamilya natin, di ba? Pero sa kapwa natin, kaya ba natin? Or sa kaibigan natin, kaya ba natin? Minsan hindi, di ba? Ang dami turo. Depende sa presyo. Wala na, nakikita na pagmamahal, may bayad pala. Kung sisingilin tayo ng Panginoon na may bayad ng pagmamahal niya, lugi tayo, ay tawag nito, pulubi tayo. Wala tayo, hindi natin kayang tapatan ng pera pagmamahal ng Panginoon. Amen? Amen. Sino pa nakakaalala sa parable of the Good Samaritan? Mapabasa po natin ito sa Luke chapter 10 verse 25 to 37. Ito po yung details ng kwento. May isang lalaki po na pinapaniwala ang Hudyo. Naglalakbay po siya mula sa Jerusalem patungo sa Jericho. Siya ay hinarangan ng mga tulisan, ninakaw, binugbog, at iniwan halos patay na sa daan. Ang mga dumaan sa kanya ay mga saserdote or mga priest. Nakita niya ang biktima, ngunit sa halip na tumulong, dumaan siya sa kabilang ibayo ng daan. At yung isa naman ay Levite or Levita. Ang Levita ay lumapit at tumingin, ngunit dinaanan din niya ang lalaki at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang tumulong na Samaritano. Ang nakalagay dito, saserdote, maka-Diyos yan ha. Levite, isang pari din yan, lahi sila ng mga priest. Pero sila yung hindi tumulong sa kapwa nila. Pero may isa pong Samaritano, nakakahiyaman mo ang pangyayari ito kasi sila po yung may kilala sa Panginoon. Ito Samaritano, iba yung God nila nito. Pero ang ginawa niya, nung naglakbay siya sa daan, kahit nakaaway niya yung Hudyo, kasi magkaaway pong Hudyo at saka Samaritan. Kung mabasa po natin sa Bible, kung mababasa po natin si Jesus Christ naglakad, ang iba po, ang ginagawa nila, galing sa Judea, ang ginagawa nila para makapunta sa Galilea or something, umiikot sila. Parang, nakita niyo yung pride ng tao? Bahala ng haba ng lalakarin nila, wag lang sila dumaan doon sa Samaritan, sa Samaritan. Doon sa, ano nga yung word? Samaria. Yun, Samaria. Kung tutuusin, mas maikli yung route nila doon papunta sa Galilee. Pero dahil sa pride, umiikot sila. Yun. Ganun po yung nangyayari. So, pero itong Samaritan, dahil magkalaban sila ng Hudyo, ang ginawa po niya, nilinis po niya, binindahan niya yung sugat ng tao, dinala sa bahay tuluyan, at nagbayad para sa pagpapagaling nito. Ganyan po ang love. Nakikita kahit kaaway natin na kaya nating mahalin sila. Amen? Kaya nating magmahal sa mga taong mahal tayo. But how about sa mga taong may sama ng loob sa atin? Yung laging pinupost tayo sa Facebook, pinaparinggan tayo sa Facebook. Kaya ba natin mahalin sila? Amen. Then baguhin po natin. Dahil ang mensahe na ito, narinig nyo para maunawaan nyo ang totoong pagmamahal na may sakripisyo. Amen? Ayan. Nakita niyo yung picture. Holding hands pa silang yung operation na yan. Oh. Holding hands pa sila. Praying na bawat isa sa atin ay magkaroon ng ganitong kaibigan. Amen? John 15:13. Ang pinakadakilang pag-ibig
na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Amen? That's the word of God. Hindi ko po yan gawa-gawa. Sa Bible po yan. Sabi din dito, God loves us not because we're lovable. Because He is love. Not because He needs to receive, because He delights to give. Amen? Alam niyo po kapatid, pwede naman po tayong talikuran ng Diyos eh. Yung pagliligtas sa atin, sino ba tayo para iligtas niya? Di ba? Eh, puro tayo mga suwain. Hindi natin siya hinahanap. Hindi tayo sumusunod sa kalooban niya. Puro tayo mga pasaway. Pero nakita niyo yung nature ng Diyos? Sa kabila ng katigasan ng ulo natin, patuloy pa rin niya tayong minamahal. Amen? So sana sa narinig niyo na salita ng Panginoon today, mahipo man lang yung puso niyo ng totoong pagmamahal ng Diyos. The story of the prodigal son. Kahit gaano ang ginawa niya dun sa tatay niya, pagbalik niya, open arms siya tinanggap ng kanyang ama. Ganyan pong ama sa atin. Pangalawa po, God's love is personal. Balikan po natin yung verse, Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, ibinigay ng kusa ng Diyos ang kanyang anak upang isakripisyo para sa ating mga kasalanan. Pero ito ay hindi isang general action. Kung hindi ito ay isang personal at intimate na action. Amen? Naunawaan po ba? Nakakasabay po ba ang lahat? So, nagpapakita ito ng kung gaano tayo ka-espesyal sa Diyos. Ito nagpapakita din kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. So, meron nga nagsabi na kung nag-iisa na lang daw ba ang tao dito sa mundo, ay bababa pa rin ba ang Panginoong Hesus para tubusin ang taong ito? Of course. Kasi nature niya na ang magmahal ng kapwa, ang magmahal ng tao na makasalanan. Amen? Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, kung hindi ka mahalaga sa Diyos, kung hindi ka mahalaga sa iba, mahalaga ka sa Diyos. Ganon ka ka-special sa Panginoon. Kaya kapatid, tandaan nyo, kilala ng Diyos ang pangalan mo. Alam niya yung weakness mo. At mas kilala niya ikaw kaysa sa iyong sarili. Amen? Siya ang may plano para sa iyo. Siya ang nag-create sa iyo. Alam niyo po, ginawa niya tayo uniquely for a purpose. Hindi siya basta-basta gumagawa lamang ng mga bagay na ito. Ito ay kanyang dinisenyo. Ito ay kanyang pinaghirapan. Pinlano niya sa kanyang isip kung sino ka. Hindi ka parang manika lang na inasimbol na pare-parehas lang. Nakikita niyo mga manika sa factory? Magkakaparehas lang. Pero tayo, ginawa ng Diyos na walang kapariho. Ganyan tayo ka-special sa Diyos. That's personal love niya sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. In Genesis chapter 2 verse 7, nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao at hiningang nagbigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Sa lahat ng kinreate ng Diyos, tao lang ang kanyang hiningan. Hinihingahan. Kaya nagkaroon ng buhay.
Amen? In Luke chapter 12 verse 6 to 7, ang sabi dito, hindi ba ipinagbibili ang 5 maya sa halagang lamang ng 2 salapi, tanso. Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi kinalimutan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So grabe no? Kung ang mga ibon ay pinahalagahan niya, paano pa kaya ikaw na ginawa niya sa kanyang imahe? Di ba? And then nasabi din niya dito, alam ng Diyos ang buhok mo, kung ilang piraso yan. Ang isang nanay, kahit gaano niya kamahal ang kanyang anak, hindi yan magsasakripisyo bilangin ang buhok mo. Di ba? Ang Diyos lang. Ganyan po ang personal na pagmamahal ng Panginoon. Alam niya ang lahat sa iyo. Wala kang maitatago. Laman ng isip mo right now, laman ng puso mo right now, alam niya. Kasi kahit buhok mo, alam niya. Amen? In John chapter 10 verse 14 to 15, ako nga ang mabuting pastol, kung paano kilala ako ng Ama, at siyang kilala ko'y gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa, at ako na may kilala nila. At inalalayan ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. So maaaring ba sa atin, hindi natin ma-appreciate itong talata na ito dahil hindi naman po, ang iba sa atin, hindi naman po nakaranas na maging pastol ng tupa. Di ba? But one day, pastolan ng kambing. Ako dati may kambing din kami. Nagpapastol din ako ng kambing. Ayun. Sinasakyan ko pa nga yun. Pero kaya niya ako, si payatot ako. Ayun. So dito natin makikita, no, mga kapatid. Once na hindi ka naging naging pastol, hindi mo maintindihan yung pagmamahal mo sa kaluluwa. Yun. Hindi nyo alam yung mga leaders nyo, umiiyak kayo sa gabi, pagdasal kayo. Hindi nyo man nakikita, pero kitang-kita yan ng Panginoon ang ginagawa ng mga leaders nyo. Kaya wag nyong basta-bastahin lang yung mga yan. Ganyan po magmahal ang nag-aalaga po ng tupa. Dito mas lalo alam niyo po sa pag-aalaga ng tupa, dito po namin lalo mas naunawaan yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi ito yung kaya namin ibigay sa kanila eh. At sa pag-aalaga po ng tupa, dito din po naayos yung mga puso namin na may kailangan ding ayusin. Kasi iba't-ibang tao po yung kinakaharap namin. Iba-ibang mga souls yung aming inaalagaan. May mabait, may hindi, may reklamador, may hindi, di ba? May mapagbigay, may hindi. So nakadepende po. Yun, may tupa, minsan hindi, mabait. Ako reklamador. Lord, nangusap na po kay Ate Lynn. Inaamin niya po, kayo po mabago sa kanyang puso. Mas magandang aminin ang kasalanan kaysa hindi. Amen? Palakpakan niyo po si Ate Lynn. Bihira ko maamin ang kasalanan. Amin na rin si Ibon. Okay. Sino po nakakilala kay Hosea? Hosea. Sino nakakilala kay Hosea? Sino nakabasa ng Book of Hosea? Joshua lang? Iba si Joshua, iba si Hosea. Yes, he's a prophet. Try niyo pong basahin. Okay? Maganda po yung story na ito. So, sa Old Testament po, mababasa. Sa Old Testament po. So, si Hosea po, ay isa po siyang propeta. At inutusan siya ng Panginoon. Ito kakaiba po yung assignment ni Hosea.
Kakaiba yung assignment niya. Sobrang challenging yung kanyang assignment. Ang sabi ng Diyos kay Hosea, Hosea, ang iyong assignment ay pakasalan mo ang isang babaeng nagbibinta ng aliw. Siyempre gusto natin naman maayos ng tao, di ba? Pero sabi ng Panginoon, pakasalan mo ang taong nagbibinta ng aliw. Hindi to past ha. Sa kasalukuyan, siya po ay prostitute. Yun. Prostitute po siya. Yun po ang kanyang trabaho kasalukuyan. Alam niyo po ang ginawa ni Hosea? Pinakasalan niya yung prostitute at ang pangalan ng babae ay si, sino nakabasa? Ang pangalan ng babae ay si? Gomer. Ayan. Nagkaroon po sila ng baby boy, then nagkaroon po sila ng baby girl, then nagkaroon po ulit sila ng baby boy. May mga meaning po yung mga pangalan ng mga anak niya, pero huwag na nating udyukin yun or tama, i-focus doon kasi maubusan tayo ng oras. Okay? So, ang focusan lang po natin yung kwento ni Homer, tsaka ang kwento ng Hosea, tsaka ni Homer. Okay? Gomer. And then, ang nangyari po, maganda na yung relasyon nila, di ba? Kasi galing ka sa putikan. Kasi pag sinabi mo prostitute, putikan ang tawag dyan, di ba? Inawag ko na sa putikan, propeta pa yung asawa mo, nagkaroon kayo ng anak. And then one day, nagising po si Hosea, wala na ang kanyang asawa. Bumalik sa pagpuprostitute. Masasabi natin na parang, ano pa bang hinahanap mo? Okay na ngayong buhay mo. Bumalik ka pa sa dati. Sometimes po tayo mga Kristiyano, ganyan din. Isa po ako dyan. Nasa Panginoon na, pero tumalikod pa rin sa Diyos. Twice. Pero dito natin makikita ang totoong pagmamahal ng Diyos sa isang tao. Kapag pinili ka, kahit anong takbo mo, hindi ka makakatakas. Amen? Hosea chapter 3 verse 1, sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangangalunya sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Now, ang nangyari po, okay na yung life ni Gomer, di ba lumaya siya kasi bumalik siya sa dati niyang gawain. In verse 2, sabi dito, kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong sibada. So sabi ng Panginoon sa kanya, Hosea, hanapin mo ulit si Gomer at mahalin mo ulit. Lord, nangalunya na nga sa akin eh. Mahahanapin ko ba? Di ba? Ganyan tayo siguro sumunod. Pero sumunod si Hosea. At nakita niya, siguro naka-auction to si Kuan, nasa auction, si Gomer. Kasi kailangan niya bilhin eh. Di ba? Binili niya, asawa niya na yun mismo. Siguro sinabi niya, asawa ko yan. Walang pakialam, asawa mo, bilhin mo to sa halagang ganito. So dahil sa pagmamahal, binili niya yung kanyang asawa na mismo at inuwi sa bahay at minahal ulit. Now, dito po natin makikita at ma-realize na si Gomer po ay maaaring sa sitwasyon niya, hindi siya makatingin kay Hosea. Di ba? Hiyang-hiya siya siguro sa ginawa niya. Na sa kabila ng ginawa niya, patuloy pa rin siyang hinanap ng kanyang asawa, tawag nito, binili ulit at inuwi para mahalin. So sometimes tayo, ito po yung ang context po ng message na ito or ng tawag nito ng South ni Hosea at saka ni Gomer, ang gustong iparating ng Panginoon sa mga Israelita na ganito ang ginawa niyo sa akin. Na sa kabila ng katigasan ng ulo niyo, kayo ay tawag nito, tinanggal na sa Ehipto. Anong ginawa ng mga tao doon ng mga Israelita sa Ehipto? Puro reklamo.
nagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sinabi doon, nagsamba sa Diyos-Diyosan. Pinakita ng Panginoon na sa kabila ng mga kasalanan, sa pagbabalik natin sa kasalanan na yun, ang Diyos patuloy pa rin tayong mamahalin. Because God's love is personal. Amen? Nakukuha po ba yung mensahe? Praise the Lord. Now, ang sabi dito sa next verse, at sinabi sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Huwag ka ng mga lunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako'y magiging tapat sa inyo. Kapatid, ganito po ang Diyos sa atin. Gusto niya po maging tapat tayo. Hindi lang po para sa mga Israelita, kundi sa mga anak niya na naniniwala sa kanya at nananampalataya. Amen? Na tayo po ay maging tapat dahil naranasan natin at natanggap natin ang pagmamahal ng Diyos. Ang Hosea po, origin Hebrew nito, yung name nito ay Hosea. Hosea, iyon, nakita nyo. Hebrew root, Yasha. Ang ibig sabihin, to save. Ang meaning ng name ni Hosea, salvation, deliverance, or He saved. Now, kay Gomer naman, ang dami no? Kay Gomer, yung Hebrew name nito ay derived from the verb gamar. Okay? To end or complete. Meaning, to complete, completion, fulfillment, or to finish. Si Gomer po, unfaithful wife. Pero mababasa natin, often symbolizing the completion of divine action, or in the latter case, a finished or perfected state of redemption. Diyan po nakikita na ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Diyan po nakikita ang pagmamahal ng Diyos sa kahit unfaithful ka, unfaithful tayo, ang Panginoon, i-redeem pa rin tayo. Kaya praise God, because He is our Redeemer. Amen? Praise the Lord. So, sino ang nare-represent ni Hosea? Ang Diyos. Sino naman ang nare-represent ni Gomer? Tayo. So, ano-ano ang mga katangian ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Number 1, God's love is sacrifice. And number 2, God's love is personal. And lastly, ito na po. God's love is absolute. So, ano po yung another meaning nito ng absolute? Unconditional. Pero dito, absolute. Hindi po ito hindi po ito brand ng drinking water. May absolute kasi na drinking water. So now, basahin po ulit natin. Last, Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So kailan daw namatay ang Panginoong Hesus para sa atin? Noong tayo ay makasalanan. So ang ibig sabihin, ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Ang pagmamahal niya ay hindi nakabase sa kung ano ang kaya mong gawin o hindi. Hindi siya nakabase sa ginawa mo o hindi mo nagawa sa buhay mo. Alalahanin mo ito, kapatid, na ipinako ang Panginoong Hesus 2,000 years ago. Hindi ka pa ipinapanganak, pero alam na niya kung ano ang gagawin mong mga kasalanan. Alam na niya kung anong klaseng tao ka. Magiging ikaw balang araw. Pero ganun pa man, ay namatay siya para sa iyo. Alam din niya na hindi ka deserve sa kaligtasan. Bakit? Kasi po tayo ay makasalanan. Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Can you imagine that? Nalanta na tayo lahat gaya ng mga dahon. Tinangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Kapatid, lahat po tayo ay namantsahan ng kasalanan. To the point na kahit na anong gawin nating kabutihan, marumi lamang ito nabasahan sa kanyang harapan. Pero dahil po sa pagmamahal ng Panginoon, anong ginawa niya?
Paulit-ulit na natin ito sinasabi. Siya rin hindi pa ma-perfect to mamaya. Dito natin nakikita, kapatid, through the love of God sa atin, merong kapayapaan, merong peace, merong joy, dahil sa kabila ng paulit-ulit natin na pagkakasala. We don't deserve sometimes sabihin natin, even kami na mga leaders, nagkakasala kami everyday. Hindi man sa aksyon, hindi man minsan sa salita, pero minsan sa isip namin, nakakagawa kami ng kasalanan. Sometimes, ang thinking namin sa aming mga sarili, we don't deserve na tumayo dito sa harapan para maghayag ng mensahe ng Panginoon. Pero nakatayo kami dito, hindi dahil sa mabubuti naming gawa, kundi dahil sa paggamit ng Diyos sa buhay namin at sa pagmamahal niya sa amin. Amen? That's unconditional love ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi dito, there is no safe investment. To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will certainly be wrong. Ang ibig sabihin parang na-squish. Okay? And possibly be broken. So kapatid, hindi ka pwedeng magmahal ng buong buo kung hindi ka willing masaktan. May mga nagsasabi na hindi ako magmamahal ng sobra, magtitira ako ng 50% para sa sarili ko. Kasi para hindi ako magsaktan kapag iwan man niya ako. Narinig niyo na yun? Yes. Kapatid, hindi po ganyan ang klaseng pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal niya ay 100%. Kaya nga kung ikaw ay nakapag-decide na magmahal ng walang kondisyon, kapag ikaw ay nasaktan, ang sasabihin mo, mahal kita at patatawarin kita at mamahalin pa rin kita ng walang kondisyon. Hindi kita mamahalin dahil naging perfect ka o hindi dahil hindi ka na nagkasala, kundi mamahalin kita dahil imperfect ka. Amen? Mamahalin kita ng walang kondisyon. Dahil ako'y minahal ng Diyos nang wala ding kondisyon. Amen? Matthew chapter 23, verse 37. Jerusalem, Jerusalem, pinatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw ninyo. Na-realize ko na mahal ng Diyos ang mga Israelita. Even tayo. At nalulungkot siya sa paulit-ulit nilang pagre-reject sa pagmamahal niya. At naunawaan ko ang Diyos, nag-take siya ng risk. Diba? Nag-take siya ng panganib doong binigay niya sa mga Israelita. Yung freedom na mamili. Lahat po tayo makakatanggap ng binigyan po tayo ng Panginoon ng freedom. Hindi po niya tayo ginawang robot. Binigyan niya tayo ng free will to decide. Ang robot po, kung mapapansin niyo sa isang robot, wala siyang laya o wala siyang karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili. Even ang mga alipin po, meron silang desisyon. Meron sila, makapag-isip sila. Pero ang masusunod pa rin ang kanilang master. Pero ang robot, wala silang karapatang mag-isip, kundi sumunod lamang na sumunod. Pero tayo po ay hindi robot. Binigyan tayo ng Panginoon ng chance para magkaroon ng free will, magdesisyon. Romans chapter 8 verse 38 to 39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan,
ang kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So grabe dito natin makikita, no? Walang makapangyarihan, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos po natin ay omnipresent. Ang ibig sabihin, present siya kahit saan. Past, present, and future, naroon ang Diyos. Sa panahon na hindi mo napupuntahan, naroon siya. Sa mga lugar at mga mangyayari pa lamang sa iyo ay naroon na siya. Kaya kahit saan ka man magpunta, kahit saang oras, walang anghel o dyablo ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Kahit pa pinagsama-sama yung dami ng kasalanan natin sa buong mundo, past, present, at sa mga mangyayari pa sa future, ay hindi makakapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Lahat ng bagay sa langit at lupa ay walang kapangyarihang baguhin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At tingnan mo, ang nakaka-amaze dito. Sa sobrang laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi kayang higitan ng kahit sino. Nakikita natin kung gaano kalawak ang pagmamahal niya sa atin. Amen? So dito po ako magtatapos, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ay tunay na pinakita niya sa atin ang kanyang totoong pagmamahal. Mayroon po akong iiwan sa inyo. May nagsabi po na ganito. Mercy is God, forgiving love. Grace is God, undeserved love. Peace is God, comforting love. The will of God is God, unerring love. Providence is God, caring love. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ is God's loving love. Sanctification is God's nurturing love. Heaven is God rewarding love. Eternity is God unending love. Kapatid, sa tuwing matutukso ka na magduda sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay alalahanin mo ang pagmamahal niya. God love is sacrificial. Ibinigay niya ang lahat para sa iyo dahil mahal ka niya. God love is personal. Kilala ka niya sa pangalan at nasa isip ka niya nung binayaran niya ang iyong kasalanan sa krus. Siya din ay personal sa paraan na siya ay nananahan sa iyo at hindi ka niya iiwan at pababayaan man. Last, God's love is unconditional or absolute. Wala itong limit at hindi ito naka-base kung naging perfect ka o hindi. Hindi din ito naka-base sa performance mo. Kaya mga kapatid, simula ngayon, pagbulay-bulayan mo itong araw at gabi. I-meditate mo. At kapag ginawa mo mga bagay na ito, magkakaroon ka ng peace that surpasses all understanding. Kapatid, ngayon alam na natin kung gaano kalawak ang pagmamahal ng Diyos. Ano po ang naramdaman niyo? Bago po ako magtatapos, ito po ang aking iwan sa inyo. Lahat po tayo ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God shows His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son an unlawful sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God,
complete in us. Sana po tumatak sa puso natin ito. Hindi po tayo, kapag hindi po natin minahal ang kapwa natin, hindi natin totoong naranasan ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. So love one another, mga kapatid. Mahalin natin ang kapwa natin. At lahat ng tao na nasa paligid natin. Nasaktan man tayo ng mga taong ito, patuloy tayong mamahalin sila. Kasi ilang beses din natin sinaktan ng Diyos, pero patuloy tayong minahal ng ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah.